Hi everyone, my topic is about risk management of outdoor activities. So this is our learning objectives. At the end of the lesson, the students will be able to describe risk, differentiate risk from hazard, enumerate the different types of hazards, and explain how risk can be reduced. So hopefully, makakope up natin yan at the end of our lesson. Meron tayong statement dito. Did you know na noong August 19, 2015, may mga estudyante mula sa Bulacan State University na nag-field trip sa Madlum Cave. Mga 180 na estudyante sila na nagpunta doon para mag-aral at mag-explore ng lugar. Habang nandoon sila, biglang umulan ng malakas. Dahil sa malakas na ulan, lumaki at bumilis ang tubig ng Madlum River. May ilang estudyante na tumatawid sa ilog, pero dahil biglang dumami at bumilis ang tubig, flash flood kung tawagin, tinangay sila ng agos. At merong 7 estudyante ang nalunod. Dahil sa nangyaring insidente, agad itong inaral ng mga otoridad. Nalaman ng fact-finding committee na nagkaroon ng trahedya dahil kulang ang malinaw na patakaran sa responsibilidad ng guro at estudyante. Walang medical clearance ang mga estudyante, kulang ang pagbabantay ng mga guro sa field trip. Walang malapit na rescue at first aid team. Hindi malinaw ang itinerary sa consent form ng mga magulang at wala ring permit o clearance mula sa lokal na pamahalaan. So punta naman tayo dito sa risk. Ano nga ba ang risk? Ang risk po ay ang posibilidad o pagkakataon na maaaring mangyari ang isang panganib o masamang pangyayari tulad ng masugatan ng isang tao, magkaroon ng aksidente o humantong sa pagkamatay. Kasi syempre naman po, hindi natin may iwasan na magkaroon tayo ng sugat na for example, bigla na lang tayong nadapa, ganon. Dahil tumakbo, hindi naman po natin ito may iwasan. At ganon din sa pagkamatay, may mga tao talagang pag oras nila, binabawian na sila ng kamatayan, di ba? Kaya sabi dito, ang meaning ng risk ay posibilidad o pagkakataon na maaaring mangyari. So, punta naman po tayo sa hazards. Ang hazards po ay ang mga bagay o sitwasyon na may kakayahang magdulot ng panganib o makasama sa tao. Tulad ng panganib mula sa pagkakamali ng tao, hazard from human factors, and hazard from equipment, mga delikadong kagamitan, and hazard from environment na may mga kondisyon ng kapaligiran, ganon, na tag-ulan, tag-init, pero malalaman po yan natin kasi mas tatalakayin pa po natin kung ano ba yung mga meaning ng hazard from human factors, equipment, and environment. So, punta tayo sa hazards from human factors. Ito po ay ang mga panganib na nagmumula sa mga tao na kasali sa isang gawain, tulad ng mga participants, leader, at organizer. Halimbawa nito ang sobrang dami ng tao sa grupo, kakulangan sa kasanayan, kaalaman at karanasan, mahinang kalusugan o may sa edad, or maedad na, problema sa ugali at meron ding mahinang koordinasyon at pamamahala, hindi marunong tumugon sa emergency at kulang sa maayos na pagpaplano at komunikasyon. So, dito sa factors na to, nagmumula talaga ang panganib mula sa mga tao kasi kagaya nga ng mga nasabi ko, nakakulangan sa kasanayan, for example, ganon, na halimbawa may kasali ka sa grupo, diba, tapos hindi niya pala alam kung anong gagawin, first timer pa lang niya, lahat kayo first time, so meron tendency na magkaroon ng panganib sa gagawin nyo. Siyempre, ang panganib ay hindi lamang nagmumula sa tao, kundi minsan naman nagmumula din sa mga kagamitan. Ito ay ang hazards from equipment.
Ang meaning nito ay ang mga panganib na nagmumula sa mga gamit o kagamitan na ginagamit sa isang aktibidad tulad ng hindi angkop na damit at sapatos ng mga kalahok na maaaring magdulot ng aksidente o pinsala. Example, aakyat kayo ng bundok so hindi naman pwede na naka-black shoes ka, 'di ba? Kasi maaari kang madulas. Dapat ang gamit na sapatos mo is rubber na pang-hiking. Lastly, hazards from environment. Ito ay ang mga panganib na nagmumula sa kalikasan o kapaligiran tulad ng masamang kondisyon ng panahon, sobrang init o lamig ng temperatura, mahirap na daan o terrain, hindi matibay na mga bato at kadiliman na maaaring magdulot ng aksidente o pinsala. Example na lang dun sa istorya natin kanina na nagpunta sila sa isang cave tapos biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. So that's called hazard from environment kasi minsan hindi natin alam kung ano nga ba yung panahon dito, panahon dyan kasi bawat lugar ay iba-iba ang panahon. Kaya magkakaroon talaga tayo ng hazards from environment. Kaya dapat lagi tayong tumingin sa weather condition kapag aalis. So always remember na ang hazard ay anumang bagay na maaaring makasakit o makapinsala sa tao. Samantalang ang risk ay ang posibilidad o tsansa na ang hazard na iyon ay talagang magdudulot ng pinsala. Ang makikita po natin sa larawan ay ang Dynamics of Accidents model ni Alan Hill. Ito ay nagpapakita na nagkakaroon ng aksidente kapag nagsama ang environmental hazards at human factor hazards. Kaya nagkakaroon ng accident potential o posibilidad na aksidente. Kagaya nga ng istorya natin kanina dahil sa environmental hazards at gain na sobrang lakas na pag-ulan at nagsama pa ang human factor hazard na walang masyadong medical, walang first aid kit na kasama, at hindi rin nila alam na ganun yung klima, ang nangyari sa kanila ay aksidente. Kaya pag nagsama ang environmental, human factor, ang mangyayari talaga nun ay aksidente. So punta naman tayo sa risk assessment and risk reduction. Ang risk assessment po, ito ay ang pag-unawa at pagsusuri sa antas ng panganib at kung gaano kalaki ang posibilidad na ito ay mangyari. At ang risk reduction naman po, ito ay ang paggawa at pagpapatupad ng mga paraan o estratehiya upang mabawasan ang panganib sa mga gawain. Thank you for your listening.